Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I am Chirvas from Masigadisyon of Faith Healer, also at our readers. So ngayong hapon na to, tignan natin ano kayo sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of April 2026 for the sign of. For the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit guys ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate, kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices no, ng ating angel spirit na para sa ating mga kapatid na Pisces. So let's see and watch this. Hagilapin natin at tuklasin natin maaaring masagap natin sa energy nyo. Let's see, angels for plus give information po. So there's a temperance. This is something in healing. Now there's a divine intervention. May mga paalala sa ng ating divine na you need to pay attention na may mga bagay dito na kailangan mo mas pag-ingatan, no? Parang may paghubog no ng pagkatao mo dito, no? May mga bagay na kailangan mo palakasin ang iyong pundasyon, no? At magkaroon ka ng determinasyon upang may sa katuparan ano man yung bagay na gusto mo mangyari. The temperance is something of patience. So kailangan mo mas maging kalmado, mas maging gamayan, no? Ano man yung bagay na ginagawa mo, hindi mo man nararamdaman no ang development or something it changes no sa buhay mo, but keep going, no? Manatili ka sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. And there's an ease of so with the mental clarity na may mga bagay no na maaaring magbigay liwanag no sa isipan mo, sa pananaw mo, may mga bagay na maaaring magtagumpay ka kung papalakasin mo ang iyong sarili no at patitibayin mo ano man yung bagay na napagdaanan mo no marami kang naranasan disappointment, regret or something of failure, challenges no up and downs there's a possible na kailangan mong mas pagyabungin no at palaguin ang iyong kalakasan no ang iyong tiwala sa sarili. What is the additional messages? And there's an eight of sword in reverse. No, there's a something and getting away from toxic and negativities around. So maaring kumbaga makakalaya ka na sa mga negatibo sa paligid mo, may mga bagay na maaring nagbibigay sa iyo no ng lakas ng loob upang makalaya diyan sa eksena na pinagdaanan mo. So ngayong buwan ng April ay maaaring ito yung muling pagbangon, no? At ito yung muling pag-angat at muling pag-alis sa sitwasyon na maaring nagdulot sa iyo ng pighati at hinagpis. Let's see what is the additional messages. And there's a Three of Cups for celebration coming in. So may mga celebration na maaaring matamo, maaaring mangyari, no? Some of you guys, no, maaaring may mga celebration kayong dadaluhan, no, may mga bagay kayong, kumbaga, gagawin ngayon. And of course, there's something with the strength of the confident. Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin alinlangan, takot at pangamba. Let's see. Because there's just something a star card for healing and recovery. So some of you guys, ano man yung bagay na hiniling nyo, ano man yung bagay na pinangarap nyo, ay maaaring unti-unti nyo na makakamtan. Now, I feel something more on healing. No? Ngayong April na to, it's more on healing for you guys. What is the temperance? The temperance is something a judgment. No, this is something a wake-up call. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Na kailangan mo mas maging maingat sa mga nasa paligid mo at mas maging matalas ang iyong isipan at ang iyong pananaw at ang iyong mata upang masilayan, upang makita kung sino ang totoo at hindi totoo sa paligid mo. No, hindi mo kailangan makipagplastikan para lang sabihin na kumbaga maging ano no parang makisama ka doon sa mga tao na yon no mas maganda dumistansya ka na lamang no para nang sa ganon magkaroon ka ng peace of mind at maaring ma-attract mo yung mga positive energy kasi the more na nasa circle of friends or nasa circle of environment mo yung mga tao na yan no there's a possible na maaring makapag-create pa yan ng blockages and there's a possible na magkaroon ka ng delays and cancellation. What is the Ace of Swords? The Ace of Swords represents with a Page of Swords. Something, um,
a curiosity, no? A get more information. Marami mga tao sa paligid mo na kumukuha ng information sa'yo. There's a spy looking, watching at you. No? Kailangan mo lang talaga na pangalagaan ng yung sarili. No? Your mental health, your physical health, no? Yung mga bagay na ginagawa mo, magtatagumpay ka, kailangan mong limitasyonan, no? Ang mga taong mapagbibigyan mo ng impormasyon. Additional messages with the Eight of Swords in reverse. There's a Nine of Pentacles. There's a potential for abundance na may potential para maging malago, na maging masagana ka. No, at ito yung time na makakawala ka na from toxic environment or from toxic people. What is the Three of Cups? The Three of Cups represents the Ace of Pentacles. There's something a big shot and big money coming in. No, may celebration na maaaring may dadalawang kang event, gathering, no, maaaring there's a transaction out there na maaaring mangyari. And of course, I feel something na may malaking pera na maaaring dumating sa buhay mo ngayong April na to. What is the strength card? There's a Six of Pentacles. Magtutuloy-tuloy na about sa finances. I feel something na magiging maganda na daloy ng pagkakaperahan sa'yo. No, gaganda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan. What is the Star card? The Star card represents with the Six of Wands. So this is something, guys, from a victory, no? There's something in healing and recovery. No, may mga bagay na maaaring makarecover ka na. Let's see what is the temperance because the judgment. So there's a Seven of Wands, no protection. So maaaring sinasabi dito, may pinapaalalahanan ka na protection mo, ano, ang iyong sarili. No, there's a temperance, something a solid foundation. Na palakasin, pagyabungin mo ang sarili mo. No, kailangan mo proteksyonan dito ang iyong sarili, no? It's more on protections. Na I feel na magkakaroon ka ng healing, pero nasa sayo. Na kung paano mo kumbaga po proteksyonan, ano man yung bagay na meron ka. Kung gusto mong gumanda ang cycle ng buhay mo, tanggalin mo yung toxic at negative sa paligid mo. No, yung mga taong hindi nag-serve. What is the Ace of Swords? The Page of Swords. Now, there's something as Eight of Pentacles. There's something of focus. Na mag-focus ka sa ginagawa mo. No matter what, na naman yung mga bagay na sasabihin nila, huwag ka magpapapekto. No, ang pinaka-susi, no, upang magtagumpay ka, hindi ka dapat magpapapekto sa mga sasabihin ng ibang tao para maging masaya ka. No? Kailangan, ano man yung mga bagay na sinasabi nila against or towards you, kumbaga, kailangan continue what you're doing. Na kailangan consistent ka. Hindi pwedeng bumababa yung self-esteem mo that because of their actions, no? Their opinions. Kailangan handa kang lusungin. Ano man yung bagay na kanilang mga sinasabi. No? So, sinasabi sa'yo, ganon. And if there's something in Page of Cups, no, there's something in intuition. Makinig ka sa gut feeling and intuitions mo. No? Nararamdaman mo to na maaaring dadaloy na. Tulad ng Pisces, you are also water signs. No, dadaloy na ang magandang kapalaran sa iyo at guguhit na upang mabigyang kulay, upang mabigyan ng magandang imahe ang iyong kinabukasan at ang iyong buhay. What is the Three of Cups and the Ace of Pentacles? Represent with the King of Wands, something ambition. Unti-unti nang masisilayan, unti-unti mo na makikita ang pinakamalaking opportunities, no, na maaaring magdala sa iyo ng selebrasyon. No, may malaking oportunidad dito na maaaring dumating sa iyo. May malaking pera na maaaring makuha mo or maaaring dumapo or maaaring makamtan mo. No? Dahil sa iyong trabaho, dahil sa iyong kumbaga skills, talents, no, knowledge, there's a possible na tuloy-tuloy ang perang papasok. There's a Five of Cups. No, there's something regret and disappointment. No, there's a give and take that, of course, no? Kailangan balance. With the Six of Pentacles, hindi pwedeng give ng give, hindi pwedeng take ng take. No? Magkaroon ka dito ng parang realization. No? Kung gusto mo maging matapang, maging malakas, maging maayos sa sitwasyon mo, kailangan mong maging matatag at maging matalino sa paggamit at paghawak ng iyong mga pinaghirapan. What is the Star and the Six of Wands? There's a Two of Wands by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? Piliin mo lang yung mga bagay na maaring magdadala sa'yo upang maging matagumpay, upang makawala ka sa mga pinagdaanan mo at maaring matupad ano man yung bagay na hinihiling mo. You are on the spotlight. No, nandiyan ka sa punto na pinagtitinginan ka ng mga tao sa paligid mo, na maraming tao, no, na maaring humahanga, maaring sinisiraan ka, hindi mo kailangan maapektuhan sa kanila. No, tanggapin mo yung positive opinions, but the negative opinions kailangan matuto kang i-ignore. What is the additional messages for the outcome? For the outcome, there's something at 10 of Cups. There's a happiness. At the end of the time, no, pinapaalalahanan ka na protection mo yung sarili mo, no, ang iyong mental health at physical health, there's a 10 of Cups, something happiness. No, there's an ultimate happiness. And of course, there's the Queen of
Swords, something spying, looking, watching at you with the Page of Swords. The Queen of Swords, something clear the boundaries. Linisin mo ang nasa paligid mo, especially sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. No, tanggalin mo yung evil eye, tanggalin mo yung toxic at negative dyan. Hindi mo kailangan, kumbaga, makipag ano sa kanya, diba? Kailangan mo magkaroon ng peace of mind. Hindi mo kailangan ipagsiksikan yung sarili mo sa mga tao na yan. Hindi mo kailangan makisama sa mga tao na yan. Bagkos protectionan mo ang iyong sarili. Mag-set ka ng boundaries. And there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. Kasi alam mo na eh. No, alam mo na yung eksena nila pero kinakayaan mo. No, nasa sa'yo yan kung paano mo mapapabago ang sitwasyon mo. There's a Six of Swords. There's a transition. No, unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo, buksan ng iyong pananaw at isipan upang makita ang totoong nilalaman. No, dahil may malaking oportunidad, may malaking pera na darating sa iyo at may malaking eksena na maaaring dumapo sa iyo. Kung may mga taong negative at toxic sa iyo, hindi magtutuloy yung daloy na magandang eksena sa buhay mo. Nabablock nila yon. And there's a Four of Swords, something rest. No, kailangan mo na sapat na pahinga, ganon. No, kailangan mong kumbaga, insecure din yung sarili mo. Pero kung there's a sun card, there's a pure positive outcome. So, may mga bagay dito na maaring, kumbaga, positibo. No? At maaring there's a purification, lilinisin sa'yo lahat. With a star card, tuto pa rin yung mga pangarap mo, magtatagumpay ka, piliin mo lang yung mga bagay na dapat mong piliin or pagkatiwalaan. No? And there's a sun card, there's a pure positive outcome. Magiging maganda ng eksena mo. Let's see. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, there's the word. Some of you may travel ka international. Maaaring makakaalis ka na, maaaring makakapagtrabaho ka sa ibang bansa, o maaaring there's a travel, no, about sa business, work, with the Knight of Wands for slow and steady. No, wag kang maging padalos-dalos. No, wag kang maging pabugso-bugso at maging agresibo. Hinay lang. And there's a devil card. Kasi ito sa bagay na magkakaroon dito ng problema yung pagiging padalos-dalos. And the devil card something that's toxic and negative. BTS, no? Maaring may maharang at maaring may mga tao sa paligid mo with an evil eye para hindi matuloy yung mga plano mo. With the moon card, there's a revelation. Maraming bagay na marireveal dito. No? Ginagawa ka din dito na pagdating sa pagtulog mo para mawala ka sa concentration, no, ma-blackout ka sa mga bagay na nagagawin mo with the Three of Swords kasi there's something insecure na may naiinggit sa'yo, no? Gusto nito maghirap ka at pabigatin ang iyong buhay at sitwasyon, no? Kasi you have a potential eh, no, para baguhin ang mundo, baguhin ang sitwasyon mo, baguhin ang buhay mo, no, baguhin yung mundo mo. Anong nangyayari kasi may mga tao talaga na hindi naman talaga kontrolado kung ano man yung bagay na kanilang mga magiging reaction, no? Kapag ano man yung bagay na nakikita sa iyo, hindi mo alam na parang kinakain na pala sila ng sistema nila, ganon. So, hindi mo hawak, no, ang kanilang mga pananaw, no, ang kanilang pagkatao. Kailangan mo lang talagang magkaroon ng security sa sarili mo. Sa love life, anong eksena? And there's High Priestess. Even sa love life, no, there's something a black magical bulb na maaaring ginagawang kayo upang masira, no, magkaroon ng mga unexpected situation. There's something a mirroring, no? Kumbaga, mag-ingat din kayo, nasa isang spiritual journey kayo, no, ano naman yung bagay na gagawin mo sa person mo, there's something na gagawin niya rin sa'yo. At the same time, there's something High Priestess for something unexpected situations, no, there's an hidden agenda, no, there's any hidden enemies. Meron talaga sikreto sa likod dito. Maraming mga tao na iinggit sa inyo, even sa partnership. And there's a Fool card for a leap of faith. Magtiwala ka at maniwala ka sa mga bagay na dumarating sa iyo. And there's a Page of Wands. May magandang balita na paparating sa inyo ng person nyo. May mga pagbabago na maaaring mangyari, maganap, no? Pagdating sa relasyon, no, maaring may mga nararanasan kayo yung financial loss of financial crisis, financial difficulties. No, there's something a karmic relationship. No, kumbaga may mga pinagdadaanan kayo sa love life, career, and finances, but definitely you need to do something to break this cycle, to break this chain. And there's an effort, just being mature enough. Maging mature ka sa mga bagay na gagawin mo, maging malawak ang iyong pananaw at isipan kung saan ang gagaling ang negatibong eksena na to. Pagdating sa kalusugan, there's a Knight of Swords, bibilis din ang takbo ng sitwasyon, magiging maayos din ang iyong kalagayan, pakiramdam, no, magkaroon ka na ng security sa kung ano man yung bagay na kinakain mo, iniinom mo, huwag ka nagtitiwala, there's a with the sneakiness, kasi meron ditong, there's a cheating lying. So, maaaring meron dito dinadaan sa pagkain para pondohan ka, magkaroon ka ng sakit, o maaaring
Merong gayuma para sirain kayong dalawa ng person mo. Hindi gayuma the way na para ma-inlove doon yung tao na yun sa kanya, kundi para masira ang yung relasyon. Kaya parang kapag para kayo nagsasabong ganon. And there's a four of wands by celebration. Na mag-ingat ka sa mga dadaluhan mo selebrasyon. Mas maganda na ikaw yung nagsasandok ng pagkain kaysa ikaw yung binibigyan. There's a queen of wands by confident. Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin na nalinlangan at takot with the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Even yung person mo. No? Paras kayo ng person mo na balisa, hindi makatulog, nagigising sa nowhere, alas 2, alas 3 sa madaling araw. There's something in black magic involved. No? So let's see, what is the additional messages naman tayo, no? Pagdating sa ating mga gabay. With the magical prayer messages advices for you guys. No, there's a let go. No, may mga bagay na kailangan mong i-let go. And there's a new home. So, kailangan mo talaga amang lumipat or magkaroon ka ng bagong bahay. No? I feel something ang toxic and negative dito kung hindi mo to kapitbahay mga kamag-anakan. No, it's either kamag-anakan mo or yung person mo. And there's a masculine energy. Yung person mo is very masculine o maaaring ikaw yung very masculine. And of course, there's a control. Kontrolin mo yung bunganga mo ha. Kasi medyo, na parang madaldal ka or medyo pasmado yung bunganga mo, ganun. So, kailangan maging aware ka lang. And of course, there's something as former with a structure, solid foundation. No, I think kanina sinasabi doon pala sa unang barahan, na kailangan mo palakasin ang pundasyon mo. Ano man yung bagay na kanilang gagawin, no? Hindi ka matitibag, hindi ka matitinag ng linuman. Ganon. So, magiging mas malakas ka. So, palakasin mo ang iyong sarili sa dating ikaw. And there's something of beauty. So, there's a beauty. Maaring malakas ang charisma mo, inggiting ka, no? Maganda buhay mo, maganda pamilya mo, maganda ka physically, mentally, emotionally, ganon. For romance angels, there's a single parent. Some of you, single parent ka ngayon, single ang atake mo, and there's a spiritual awakening. So, may mga bagay ka dito marirealize na parang mapagtatanto mo, there's something spiritual connections sa buhay mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, no, na kailangan mong mag-pay attention. What is your Archangel Michael messages? Your inner guidance is real and trustworthy. No, yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan naman daw. No? Kumbaga may mga bumubulong or may gumagabay sa'yo dito, just continue, not to trust. What is the Jesus loving quote said? And having faith, of course. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things should be added to you. Ipapakita sa iyo ng ating Panginoon muna yung mga bagay na kailangan mong maranasan, na kailangan mong pagdaan, bagay bigay sa iyo yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. Kaya, kumbaga huwag kang magtataka, maraming mga pagsubok na dumarating sa iyo. Ibig sabihin, malapit sa iyo ang Panginoon. Hinuhubog ka, pinapalakas ka, pinapatinag ka, pinapalakas ang iyong pagkatao upang hubugin ka, no, sa panibagong ikaw. So guys, this is something a monthly gabay for the month of April 2026 for the sign of Pisces. Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap ko siya for more videos. Update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo ng skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Pakisubscribe na rin po and follow nyo rin po ang aking FB page na Pretty Lerma Asaganda. Maraming salamat. And see the next video. Bye and babush.